Tumayo si Marco sa harap ng lumang salamin na minana pa niya sa lola niya. Habang nagsusuklay, napansin niyang parang may kulang sa refleksyon niya. Ang kaliwang kamay niya na mahigpit na nakahawak sa suklay ay unti-unting nagiging malabo hanggang sa tuluyang nawala sa salamin. Napapikit siya. Nagbakasakaling guni-guni lang. Pagdilat niya, ang kalahati ng mukha niya ay wala na rin. Pakiramdam niya ay nilalamig ang likod niya, parang may malamig na hangin na dumaan. Kumabog ang dibdib niya, pilit niyang kinapa ang sarili, buo pa naman siya. Ngunit sa salamin, unti-unti siyang naglalaho. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tunog. Ang huling natira sa refleksyon ay ang kanyang mga mata, nakadilat at puno ng takot, bago tuluyang nag-blackout ang salamin. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala na siyang anino sa sahig, wala na siyang refleksyon sa kahit anong ibabaw. Ang silid ay tila lumamig at humigpit ang hangin. Nang humakbang siya palayo, naramdaman niyang para siyang hindi na gumagalaw. Parang naipit sa pagitan ng salamin at ng sariling anino habang ang mundo sa labas ay nagpatuloy, hindi na siya kailanman nakita.